sa iyong harapan, O Diyos. At ikaw lang ang laging napaparangalan. Salamat na ginagamit mo kami, Panginoon, para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Anumang bagay, Panginoon, na napagpasalamat, Ama, na naisama yung bawat pangalan, Panginoon ko, mga kapatid ko. Lord, we are honored, Father, dahil alam namin na bahagi kami ng katawan mo. Kaya salamat, Ama. Salamat po na nagpapatuloy ang bawat isa. Salamat na lumalago ang bawat isa. Salamat na mas nauunawaan namin, Panginoon, ang pagsunod sa iyo. Kaya naman, Ama, purihin ka dakilang Diyos sa pinakamataas na pagsamba. Patuloy kang mangusap sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin ang Panginoon. Huwag na po tayo magpaligoy-ligoy. Tayo po'y dumako na sa ating pong mensahe ngayong araw na to. So, ang mensahe po natin is preach to unchurched people. So, nakita natin ano po yung ating verse na nakaraan sa, balikan po natin, sa Colossians 4, pinaka main verse po natin, Colossians 4, 5 and 6. Sabi niya po dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen? Matuto daw pong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Next, sa Ephesians 4 po. Amen. Sabi po dito, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kung hindi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Verse 30, sundan ko po, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen? So, huwag niyong sasaktan ano po ang ating banal na spirito, sabi dito. Sa purihin ng Panginoon, tayo po ay, di ba napag-aralan natin kung paano tayo mag-choose ng mga speaker ng nakaraan, mag-preach ng series, maging consistent tayo sa style ng preaching natin, huwag papalit-palit o huwag palipat-lipat po ng preaching. Amen. Huwag pasaliwa-saliwa kung saan po nagpupunta at paiba-iba bawat linggo ang paghahayag ng salita ng Diyos. So sa ganung kaparaanan, mas maaabot, mas maiintindihan po tayo ng atin pong pinapahayagan ng salita ng Diyos. So ngayon po, tayo naman ay dadako na sa preach for commitment. So sa mga humakbang na po na naghahayag ng salita ng Diyos, mahalaga po ang ating commitment. Amen. So sa mga unbelievers, lagi po it's opportunity sa atin na mag-respond po sila sa Panginoon na pinapakilala natin. Yung maging more silang uhaw na maghanap po sa Panginoon. Amen? Kasi marami pong naghahanap, amen, ng pagre-respond ng mga unbelievers kapag sila ay nakakarinig ng salita ng Diyos. At yung iba naman, matutunan po nating irespeto na hindi natin sila pine-pressure na tanggapin agad yung ating binibigay sa kanila na opportunity na ino-offered natin. Kasi hindi po lahat ng makikinig katulad ng mga patotoo kanina, sabi nga ni Kuya Lindon, 'di ba? Sa mga jeep, 'di ba? Hindi lahat nakikinig. Yung iba po dinededma nila. So, 'wag tayong magbigay ng pressure sa mga tao. Just ang trabaho po natin is magtanim. Amen. Wag po nating problemahin na hindi sila nakikinig or basta gawin mo lang yung pinapagawa sa ng Panginoon. Amen. Kailangan niyo ding matanggap na hindi lahat ng tao is tupa ng Lord. It is biblical. Biblical po yan, no? Hindi lahat tupa ng Diyos. Yung iba po, mga kambing. Amen. Kaya kahit ilang ulit pa silang makarinig ng salita ng Diyos, amen,
Basta tayo po, ang gagawin lang natin, magpapatuloy lang tayo na i-offered o gawin yung oportunidad na binibigay sa atin ng Panginoon. Marami ding mga pastor, amen, ang nangingisda po at pilit nilang hinihila yung mga isda. Amen? Pilit nilang, alam niyo yun, pinipay yung attention, kunin yung attention, i-draw ng malapit sa kanila. Sa net nila yung isda. Yung parang net, di ba? Pag nangingisda ka, pag nakahuli ka na ng isda, anong gagawin mo sa net? Hihilahin mo to papataas sa boat mo. Amen? So, ganun yung mga ginagawa ng mga pastor. Alam yan nila, Pastor Rodel. Yan yung trabaho nila. Amen? At meron silang iba't ibang klase ng kaparaanan. Kaparaanan nila minsan nagiging tradisyon sa mga churches, 'di ba? Nagtatawag ng sa end ng minute ng end ng pagmemensahe, 'di ba? Tumatawag sila ng tinatawag na altar call. Amen. So yung altar call na tinatawag natin, tinatawag yung mga tao papalapit sa altar, yun yung mga tradisyon na ginagawa ng mga tao sa end ng services para mapalapit yung mga tao na wala pa sa Panginoon, 'di ba? Kinukuha natin yung loob nila, binipreach natin yung katotohanan, inaabot yung mga pangangailangan nila. Amen. Para po mapalapit sila sa Panginoon. Then at the end ng preaching, 'di ba, tinatawag ng pastor yung mga tao na gusto mo bang ialay sa Panginoon ang iyong buhay ngayon? Lapit lang po kayo sa lahat ng nabibigatan, lapit kayo dito. Yun yung mga way nila para mapalapit po yung mga hindi mananampalataya para maano nila, alam niyo po yung mas maramdaman nila yung presence ng Panginoon. Yun yung mga ginagawa ng ibang pastor. Pero paano kung mahirap yung pastor? Paano kung walang church? Amen? Paano kung walang altar? Hindi po lahat ng church, katulad ng sabi ni pastor, 4 years pa lang sila. Paano noon nung wala kayong church? Anong ginagawa natin, 'di ba? Para matawag yung mga tao. Kasi yung altar nagsisimbolo siya na parang yun yung pinakatinatayuan ng pastor, 'di ba? Yun yung pinakalapitan, 'di ba, sa lahat ng ipapanalangin. Paano kung walang gano'n? Amen? So mahalaga po mahalaga yung mga bagay na hindi lang sa mga places na parang nagiging tradisyon na lumalapit lang sa altar call para lang maranasan nila yung presence ng Lord, kundi maabot natin yung puso nila habang naririnig nila yung mensahe ng Panginoong Diyos. Amen? Na kahit walang altar na lalapit, yung naranasan nila at mararamdaman nila na I need to commit. Kailangan kong mag-commit sa Panginoon, kailangan ko ng tulong ng Diyos. Amen? Kailangan yun yung maihayag natin habang tayo ay nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng mga pupuntahan natin may altar na katulad ng mga church natin. Lalo na yung ibang mga tao na nasa katira sa bundok, wala silang kakayahan na mag-ano ng mga magagandang church. Amen? So, and one thing pa, kapag may mga pumupunta sa mga churches natin na sila ay may problema na mag-asawa, 'di ba? Kasi ang pagamutan nga po ang church. Amen? So, madalas, ang mga taong nagpupunta diyan may mga problema, kailangan nila ng Panginoong Diyos, pero hindi naman sila madalas talaga nagpupunta sa church. So, maganda din daw pala na gawin natin na yung ating mga pintuan, halimbawa, meron tayong mga churches, 'di ba? At merong pintuan na 'wag natin ilalagay yung counseling. Amen? Na parang alam niyo po yung eskwelahan na minsan kasi nagbibigay 'to ng takot sa tao. Amen? Kaya mahalaga na lagyan natin 'to ng pangalan na parang nakakapag-akit ba ng mata nila. Hindi yung parang, ay, babatasin ako dito pag nilagay ako sa counseling. Counseling yung nakalagay. Parang, parang ang pakiramdam nila, i-judge mo sila. Amen? Siguro mas magandang lagay halimbawa po sa pintuan ng counseling, lagay yung comforting. Alam mo yun, yung imbis na counseling na nakalagay, comforting a friend, yung mga ganun ang ilagay sa pinto, yung 'di ba, show love, yung mga ganun. Kaya napakahalaga po na lalo na kasi sa mga visitor po, sa mga unchurched people, yung sound ng counseling sa kanila iba yung dating. Amen.
Kaya mahalaga po na o kaya visitor center, ganun ang ilalagay sa pinto or reception area. Alam niyo po yun, yung gagawa din tayo, dapat tayong mga mananampalataya, meron din tayong strategy kung paano maakit, 'di ba? Yung mga tao na hindi ba tayo ilagan, hindi tayo katakutan, kahit yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? So, ito yung mga bagay na na-experience para ano, mas magkaroon tayo ng lalong wisdom at karunungan po ano, na ma-welcome yung mga tao na magdesisyon sila na lumapit sa Panginoon. Na magkaroon sila ng buong loob, matapang na loob na, alam niyo po yun, makasama natin sa pagsamba. Na i-encourage natin sila na bumalik ulit sa church natin, 'di ba, at the end of the service, kasi naramdaman nila yung welcoming ng mga tao sa loob, kasi yun yung kailangan ng mga unchurched people. And even sa closing prayer natin, simplihan lang natin yung pagli-lead sa kanila ng prayer, amen, at bigyan din natin ng opportunity yung mga unbeliever na magkaroon sila ng commitment talaga sa Panginoon, na hindi sila nape-pressure. Alam niyo kasi minsan ang palataya katulad po nila Tita Vina na nandito. And then katulad ngayon, welcome po Ate Gladys, welcome po sa mga bagong pasok. 'Di ba? Yung mga bumabalik-balik, hindi sila nape-pressure, nararamdaman nilang they are belong. Yung una pa lang na pagpasok nila, nararamdaman nila na welcome po kayo, 'di ba? Naaano sila, na nararamdaman nila na na-inspired sila na ay ang sarap pala na kaysa masayang lang yung oras nila na nag-aantay siya hanggang matulog siya, mapagod lang siya, nakaranas siya ng ganitong online Bible study na pag pumasok sila, 'di ba? Naramdaman agad nila yung warm and welcoming ng bawat isa. And I praise God for that kasi bawat isa sa atin, 'di ba, natutunan natin na tayo din ganun tayo dati. Amen? At yung iba na hindi nagsasalita, ngayon nagsasalita, nagpapatotoo na. Sila Ate Cristita na hindi dati humahayo, nagkakaroon ng lakas ng loob kasi mas higit nilang nauunawaan yung kaligtasan na tinanggap nila. Kaya nga, the more na nagkakaroon tayo ng commitment sa Panginoon, ito yung nagbibigay ng opportunity lalo sa atin na umabot ng mga unbelievers. Kasi, bago sila magkaroon ng commitment sa Panginoon, tayo muna ang may commitment sa Diyos. Amen? Kaya patuloy nating ipanalangin na yung bawat bawat isa sa atin na magkaroon ng decision tayo. Kahit wala akong binibigay na card sa inyo, na pipil-upan ninyo na paper, na commitment paper ninyo, commitment ninyo sa church kasi may mga ganyan yung mga church na ano, kaya ang tinatawag nila commitment, 'di ba? Na pag nag-ano ka sa rule na 'yon, amen. Pwede ka nilang bigyan ng disciplinary action. Amen. Pwede ka nilang parusahan. Pero, alam niyo po ano, napakagandang halimbawa na maging spiritual tayong mga mananampalataya na hindi ko kailangan na puwersahin kayo, hindi ko kailangan na pitpitin kayo, dikdikin kayo para lang maintindihan natin ang totoong komisyon ng Panginoon sa atin. Yung komisyon niya sa atin na tatambalan natin ng commitment kay Kristo, hindi kay Sisbeb. Lahat ng ginagawa ninyo bilang lingkod, bilang kapatid, ano po, part lang na magtulungan tayo. Amen? Katulad ng bahagi ng katawan. Hindi dahil marami akong pera. May mga pangangailangan din ako katulad ng pangangailangan na meron kayo. Normal din po akong tao. Normal din si Pastor Rodel. Amen? Yes, siya may title siya, mas maraming obligasyon yung nakaatang sa kanya, pero may pangangailangan din siya, nagpapaaral siya ng anak, normal siya, 'di ba? Katulad ng mga tatay, obligasyon din niya na alagaan yung kanyang asawa, papag-aralin ang kanyang mga anak, bukod pa sa mga tao na nasa loob ng church. Na kapag may problema, problema din niya. Amen? Nakikinig siya, listener din siya, hindi lang ng mga anak at asawa niya, kundi ng mga flocks na nandun sa church niya. But that's the commitment. Kaya hindi madaling maging pastor, hindi madaling maging leader, hindi madaling maging missionary, evangelist, teacher, prophet, and apostolic. Amen? Kaya bilang katawan, inuutusan tayo ng Panginoon na magtulungan. Saan kayo nakakita ng kamay na pumapalakpak mag-isa? Amen? Saan kayo nakakita ng paa na lumalakad ng mag-isa? Kahit pa, unless putol yung isang paa niya.
Pero tinatambalan pa rin ng tungkod. Kasi hindi siya makakatagal na lumakad ng iisang paa na tumalon-talon lang siya. Amen po ba? Amen? Saan kayo nakakita na large intestine pero walang small intestine na maggigiling ng mga pagkain? Simple lang po ang sinasabi ko rito. We are body of the Christ. Kaya kung ma-mention man yung mga pangalan ng bawat isa sa atin, hindi para magmalaki ako sa inyo o hindi sabihin na mas higit ako sa inyo, kundi bahagi ako ng katawan, committed ako sa katawan ni Kristo. Kung nasaan kayo nakatungtong, nakatungtong din ako kasama ng Espiritu nyo dahil we are one. Kung kapartner mo, nagpipreach ka na may commitment kay God, ako din po, nagpapahayag ako na may commitment sa Diyos at hindi sa tao. Kaya kung nagagawa man natin na tumulong, hindi to para tanawin na utang na loob sa akin o utang na loob ko sa inyo. Amen? Katulad po ng sabi ko, pamilya nyo yan. Ay nangyayari, di ba? Amen? Kasi sinabi mo may attitude to, nag-ano, di ba nag-chat sa dito? Ano ba yung may Amen. So, pamilya nyo po yan. Ano po? May part din po ako, may bahagi ako kung kayo naging disciple ko. Kung sino yung pamilya ko rin. Pero hindi nyo pwedeng iasa lahat sa akin. May part din kayo. May commitment din kayo. May obligasyon din kayo at may responsibilidad kayo. Hindi pwedeng lahat sa akin. Hindi pwedeng lahat kay pastor. Kasi, bakit pa tayo tinawag na body of Christ kung ako lang ang may commitment? Kung ako yung isang paa, ako lang ba ang lalakad? Kung ako yung kamay, si Nanay Andrea, ang kamay, siya lang ba? Amen. Ate Joy, meron po kayong gustong sabihin? Amen. So, praise God. So, akala ko po, may importante, baka ako may tatanggap na kaluluwa. We are, available. So, praise Jesus. Amen. So, ganun po, yun po yung gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin na makita natin yung commitment natin, una sa Diyos. Si Pastor Rodel, hindi si Pastor Rodel, pastor ng mga, hindi siya tinawag ng tao. Alam ni Pastor Rodel, ang obligasyon niya na unang tumawag sa kanya ay Diyos. Ang commitment niya sa Panginoon, hindi sa tao. Ganon din kila Ate Jane, sa bawat isa sa atin, sila Ate Ann, Nanay Andrea, kahit nasaan pa tayo. Ang unang commitment natin ay sa Diyos, hindi sa tao. Kaya kung may ginagawa man po kayo para sa Panginoon, amen, hindi po yun utang na loob namin sa inyo o utang na loob nyo sa amin. Hindi po biblikal ang utang na loob. Kaya wag po nating ugaliin. Amen? Mahalaga pong rumespeto tayo. Tama po yun. Pero yung, alam niyo yun, yung parang, hindi, wala ka dyan kung hindi sa akin. Hello? Hindi ka makakapaghayo kundi sa akin. I-self-check po natin yung sarili natin. Ano po? Wag pong maging ganun yung attitude at character natin because that is not biblical. It is not the nature of God. Hindi tayo nagkaroon ng commitment sa Diyos para ipatanaw na utang na loob. Hindi nyo rin pwedeng sisihin yung mga leader nyo. Bakit nagpa-ministry pa kayo? Hindi nyo naman kayang supplyan. Hello? Kapatid, may trabaho ka din. May responsibilidad ka rin at may commitment ka rin. Kaya kung may mga tao na reklamador, complainer pa rin, I hope the Holy Spirit will convict you. Sabi dun sa binasa kong verse, do not quench the Holy Spirit. Wag niyong sasaktan ang Holy Spirit kasi once na nakakapagsalita kayo ng hindi maganda sa ministry, yes, ito ministry, pero ministry to ng Diyos. Bawat kapintasan na ginagawa natin sa ibang ministry, pinipintasan natin yung ministry ng Panginoon. Bawat kapintasan na napapansin mo sa kapwa mo mananampalataya, ang Diyos ang pinipintasan mo. Kaya mag-iingat po tayo sa mga bibig natin. Kung wala kang magandang sasabihin sa ministry, kung wala kang magandang sasabihin sa pastor mo, kung wala kang magandang sasabihin sa leader mo, tumahimik ka na lang.
Kasi sabi ng Panginoon, bawat salitang walang kabuluhan na ilalabas ng iyong bibig ay pananagutan mo sa harap ng Diyos. Nasa Hebro po yan. Kaya kung wala kang magandang sasabihin, kapatid, itikom mo yung bibig mo. You are not common life. Hindi ka na nasa common life. Amen? At pag nagkaroon tayo ng commitment, mahalaga po na alam natin yung bawat impormasyon, bawat pangako na ino-offer ng Panginoon. Amen? Kaya marunong tayo dapat mag-approach sa mga tao na nakakasalamuhan natin, publicly man ito o nasa loob ng church. Amen? Dapat marunong din tayo magkaroon ng public profession of faith. Amen? Yung public statement natin ng faith natin kay Christ na tayo ay nabaptize na, amen, na nakasunod tayo. Nakasunod tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Amen? Hindi yung iniengganyo natin yung iba na magpabaptize, tayo pala hindi pa nabaptize. Amen? Yung offering natin ng time na nakakommit tayo. Yung commitment natin ng time natin na alam natin na mahalagang elemento po, lalo na sa mga seekers sa services, na nasa on time tayo. Kaya nga yun yung sinasuggest sa mga nagli-lead na mga tao na magkaroon tayo ng commitment. Even sa oras po, dapat alam nating limitahan. Alam natin yung oras lang na dapat nako-consume natin dahil alam natin na may part ang program na to. Amen? Even sa churches, may oras sila bago magsisimula, di ba? Oras lang ng pasasalamat, oras naka-organize po yun because our God is God of order. Amen? So mahalaga po na may disiplina tayo. Mahalaga na nililid natin yung tao na tayo mismo ang unang sumusunod. Hindi kasi natin sila mapapasunod kung tayo mismo hindi sumusunod. Amen? Kaya nga sinasabi, you cannot give without nothing. Hindi mo maipapaano yung rule na yon kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod sa rule na yon. So mahalaga po, number 1, yung clear explanation ng exactly how to respond to Christ. Maraming mga nag-iimbita ng salvation na nami-misunderstood nila. Yung mga unchurched po, wala silang idea anong nangyayari. So mahalaga na explain natin sa kanila bakit mahalaga na mag-respond tayo sa Panginoon na ito. Amen? Simplehan mo lang ng pag-iintindi bakit kailangan ng tao ng salvation. Amen? Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng kanya-kanyang strategy. Mahalaga kaya may discipleship, tinuturuan tayo paano mag-win ng soul. Iba-iba tayo ng kapanawagan. Kaya alam niyo po, pag talagang hindi mo kapanawagan yung evangelist, mahirap po talaga. Pero kapag kapanawagan mo ang evangelist, there is a favor of the Lord talaga na sumusunod sa'yo. Na pag kinakausap mo yung mga tao, alam niyo po, natatouch sila talaga. Kaya hindi lahat tayo pare-pareho ng kaloob. It is biblical. Hindi pare-pareho ng kaloob. Kaya nga, kahit pigilan mo ang evangelist, yung puso niyan, magbaburn yan. Aapoy yan, hindi yan matatahimik. Hanggang sa pagtulog nila, aapoy yan. Hindi ka patatahimikin na Holy Spirit kasi nakukwent siya. 'Di ba? Hindi siya you are the vessel. You are representative ng Panginoon dito sa mundong ito. Sino sa palagay nyo ang kikilos? From the beginning of the world, in the foundation of God, gumamit ang Diyos ng tao. Tao ang ginagamit niyang vessel na magawa ang lahat ng kanyang gagawin sa mundong ito. Kaya nga nung kinreate ni God ang tao, dun pa lang niya naramdaman ang kapahingahan. Then God rest. When He create man, God rest. Kasi tayo yung naging kapalit ng mga trabaho. Tayo lang yung pinili ng Diyos na magtrabaho dito sa mundong ito. Hindi yung ibon, hindi yung baboy, hindi yung aso. Ikaw, Ate Cristita. Hindi bababa si God sa baryo ninyo. Ikaw din, Mami Ludi. Hindi bababa si God sa tahanan ninyo para ikaw ang gagamitin niyang vessel. We are the temple of God. We are the church. Amen? We are the Bible. Walking Bible nga tayo eh. Amen? So mahalaga po na tayo yung unang nagre-respond sa Panginoon. Kaya kailangan matutunan natin kung paano siya ipakilala, paano mo siyang ipapakilala sa ibang tao kung ikaw mismo tamad siyang kilalanin. Amen?
Paano mo siyang mapapakilala sa ibang tao kung ikaw mismo hindi mo naranasan yung Panginoon na yon? Anong ibibigay mo sa ibang tao kung ikaw mismo wala ka namang karanasan? Kaya napakahalaga po ng bago maging malinaw sa atin ang explanation bakit natin ginagawa ito. Bakit tayo nagpupuyat? Bakit tayo nag-i-spend ng lakas, oras, pinansyal? Bakit? Kasi kung ginagawa mo yan para sa katanyagan at kasikatan ng sarili mo, mali ka pa rin. Gusto mong makilala ng mga tao, mali ka pa rin. Pero kung ginagawa mo yan dahil naintindihan mo yung commitment mo, na iyan ay lahat ay respond mo lang, resulta yan ng natanggap mo, then magiging tama yung puso mo. Kaya may mga taong nagiging ma-pride kasi hindi mo pa rin naintindihan. Hindi lahat ng nasa church naintindihan nila yung mission nila, yung purpose nila, yung calling nila. Kaya mahalaga yung explanation ng clear na exact explanation para mag-respond yung mga tao na mga unchurch. Pangalawa, plan out your time of commitment. Ang oras po, lumilipas, mga kapatid. Yung oras na nawala kanina, hindi ko na pwedeng ibalik. Amen? Ganon din po sa inyo. Walang taong kayang kontrolin ang oras. Kung pinalipas mo yung pagkakataon na makahingi ka ng sorry sa mga taong nagawan mo ng masama, amen, hindi mo kayang ibalik yung mga oras. Andyan na sa harapan mo, di ba? Nag-pride ka pa. Andyan na yung nanay mo sa harapan mo, nag-pride ka pa. Amen? You cannot bring back time. You can earn money, yes, but you cannot earn time. Hindi mo pwedeng ibalik kahit isang minuto ng oras na mawawala sa'yo. Ganun kahalaga ang oras. Kaya mahalaga ang commitment natin. Napakahalaga po ng commitment kasi bawat minutong nawawala, mahalaga. Amen? Kaya magkaroon po tayo ng disiplina, nagpaplano tayo sa oras. Pag sinabing hahayo ng ganitong oras, humayo ng ganong oras. Amen? Para alam natin kung ano yung maging careful tayo na mag-isip. Maging deliberately tayo sa ginagawa natin. Para kung meron mang hindi tayo magawa, meron pa tayong extension na opportunity. Amen? Sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin na hindi natin mamimiss. Kaya mahalaga, kapag alam ninyo, di ba, sa gawain, kahit online yan, pag oras na, magpaalala kayo, oras na po, magsimula na tayo. Amen? Hindi mahalaga kung nagchichismisan pa sila sa loob, i-interrupt mo because it is time of God. Kaya nga nating irespeto yung yung mga taong mga kilala, di ba? Kaya mo nga irespeto yung kaibigan mo eh. Di lalong kaya dapat nating irespeto yung oras ng Diyos. Amen? So, walang masamang i-interrupt. Pag oras ng Panginoon, oras ng Panginoon. Kahit sino pang nakaharap. Paano pa natin tatawagin siyang He is above all? Kung hindi naman siya above. 'Di ba? Mas priority pa rin natin yung sarili natin. Meaning, He is not above all. 'Di ba? Kapag ang oras mo, in-schedule nyo, halimbawa, mag-evangelist ka, hahayo, o kahit sa church pa, 'di ba? Pag nalilate tayo ng oras, para tayong nagdi-disrespect sa Diyos. Kung kaya nating irespeto yung mga kagalang-galang na tao, lalong higit dapat nating irespeto ang Diyos. Yung oras niya. Amen? So mahalaga po, mahalaga yung opportunity na yon. Na when it comes to Christ, it is important na magkaroon tayo ng intact. Kasi kapag tayo nagme-message nang wala tayong planning, hahayo kayo, wala kayong hinanda. Amen, hindi pwedeng ganon. Hindi tayo ginawang disciple ng Diyos na walang disiplina. Kaya tinatawag na disciple, may disiplina ka. Disiplina sa lahat ng bagay. Disiplina sa oras, disiplina sa pananamit. Amen? Hindi po tayo fool. Huwag tayong Kristiyano na parang wala tayong alam. Kaya nga tinitrain tayo sa discipleship. Amen? Kailangan maging balanse po tayo.
Pangatlo po, be creative in inviting people to receive Christ. Maging creative tayo, huwag tayong boring. When you say something every week sa mga audience po, amen? Tapos hindi naman ninyo tinupad, magkakaroon sila ng disappointment. Next time na mag-announce kayo, hindi na po sila maniniwala. Kaya, yung best way po, i-avoid natin. Yung mga, parang, alam niyo po yun, yung para ma-force lang sila na pumunta sa calling, 'di ba, sa church. Siguraduhin po natin na i-write out natin yung mga bagay na ihahayag natin sa salita. Maghayag tayo ng hindi po boring. Yung hindi sobrang seryoso din sa mga tao. Kasi minsan, yung mga churches po, hindi ina-attendan ng mga tao kasi hindi para entertainin sila. Nandun ka pa rin sa katotohanan ng salita, pero wag naman po tayong sobrang boring. Amen? Wag tayong sobrang boring. Magkaroon tayo ng conversational. Amen? Na pagpapahayag sa tao na andun din, nag-eye contact ka sa kanila. Amen? Yung hindi po sobrang boring ng pagpapahayag. Kasi wini-win natin yung mga soul. Hindi ko sinasabi na lagi tayong magpatawa, pero sabihin may katotohanan, amen, na nakaka-rely ka sa buhay ng mga tao para matouch mo yung buhay nila. Huwag ka dun sa mga bagay na imposible. Amen? Yung mga, alam mo yun, yung mga kwento na hindi nararanasan ng ibang tao pa ngayon. Amen? Kumbaga katulad ng tinuro ko po last week, di ba? Naghahayag ka sa pulubi na magpapayaman ng Diyos. Yes, totoong magpapayaman ng Diyos. Pero do you think maniniwala yung pulubi sa sitwasyon niya? Amen? Abutin mo yung kalagayan ng mga tao. Abutin mo yung sitwasyon nung kayang abutin ng kanyang isip kung nasan siyang sitwasyon. Amen? Mamamatay ng tao, pinipreach mo sa kanya. Ang pinipreach mo sa kanya, yung end time. Do you think nakakatulong sa kanya? Nanghihina na siya. Di lalo mo siyang gustong patayin kasi ang pinipreach mo sa kanya, yung end time. Amen? Magkaroon tayo ng matalinong pag-iisip po kung saan natin maaabot yung kanilang sitwasyon. Para hindi magkaroon ng boredom, yung pagiging boring po sa loob ng church natin. I-avoid po natin. Kasi sa ganung paraan, magkakaroon sila, masaya pala sa church nyo. Kasi akala ko boring. 'Di ba? Even sa pagkaawit, 'di ba? Sa pag-awit po. 'Di ba? Kaya nga meron tayong masigla at worship. Kasi sa awit pa lang maramdaman nila. Maramdaman nila yung impact, 'di ba? Ng paano sila madala. Yung worshiper din, hindi ka lang magpa-perform. Dapat alam mong dalin yung mga tao na nasa loob ng church. Kaya nga ang pagiging worshiper, hindi ka lang basta umaawit eh. Pag nilagay kayo dyan sa awitin, hindi ka lang basta aawit. Mayroon ding mga tao na ang kaloob sa kanila is worshiper talaga sila na pag umaawit sila, kahit ikaw madadala ka na mapaawit yung mga tao na nasa paligid mo. Kasi yun yung kaloob sa'yo ng Panginoon. Hindi basta-basta po ang paglalagay din ng worshiper. Amen? Kaya kapag alam mong aawitan mo ang Panginoong Diyos, ihanda mo rin sarili mo. Katulad ng paghahanda na ginagawa natin sa mga contest, di ba? Ibigay mo rin yung the best mo. Hindi ka basta umawit lang. Sige po, awit tayo. Basta awit lang. Hindi po ganun. Amen? Kaya mahalaga po na kahit sa church, kaya naglalagay ng worshiper dyan, nagpa-practice bago mag-ano, kasi alam mo, i-priority. Alam mong i-honor yung pinaglilingkuran mo sa pamamagitan ng awit, papuri. Next po, lead unbelievers in a model prayer. Yung mga unchurched people po, they don't know kung anong sasabihin nila sa Diyos. Hindi nila alam. Parang tayo nung una, di ba? Hindi ko alam manalangin. Paano ba ako magsisimula? Paano ko ba siya kakausapin? Kasi may kanya-kanya tayong sariling panalangin natin noon. Kasi hindi naman natin alam manalangin. Amen?
Kaya kung gusto mo silang turuan na manalangin, i-ask mo sila na i-repeat yung prayer mo na simple lang. Simplehan mo lang. Yung nauunawaan nila. Yung naintindihan ng puso nila. Amen? Hindi mo kailangan sobrang palalimin at pahabain na mag-speaking of tongue ka pa na pinapanalangin yung tao. Hindi po masama. Pero kapatid, ilugar natin. Ilugar natin. Ano po? Hindi mo kailangang speaking of tongue. Alam, kung may regalo ka na speaking of tongue, you don't have to. Lalo na sa unchurched people. Amen? Maging sensitibo po tayo. Hindi yung pinag-pray mo, sobrang haba na ng prayer mo, unang unchurched people nga yung pinagpe-pray mo eh. 'Di ba? Siyempre hindi niya po maaano yun. Baka maghikab-hikab pa sa harapan mo kasi hindi niya siniseryoso masyado kasi hindi naman lahat ma-approach natin. Pero kung sisimplehan mo lang yung prayer mo, ma-touch mo lang, tanungin mo kung ano specific. Meron ka bang specific na problema? I-direct mo. Magtanong ka. Amen? Mahalaga po yun. Hindi yung pinag-pray mo na, pati mga espiritu, kung ano-anong espiritu ng pinag-pray mo, ang problema lang naman niya, di ba, tungkol sa pinansyal. Alam niyo po yun, yung pinahaba mo ng pinahaba, hindi mo naman, nami-miss mo naman yung prayer request niya. Nasa anxiety pala siya. Amen? Tapos ang pinagpe-pray mo, possess, di ba? Pati ikaw, miss ka rin. Yung prayer mo, miss din. Nami-misplace. Amen? Hindi siya naka-align sa sitwasyon ng tao. Paano mo siyang mapapakumit sa Diyos kung ikaw mismo na mananampalataya, hindi mo alam i-redirect o i-align pati prayer mo? Paano tayo makakapag-win ng tao? Paano tayo makakapag-win ng soul kung tayo mismo mukhang nagwawala at nawawala sa prayer natin? Amen? Then, next po, never pressure unbeliever to decide. Hindi natin sila dapat i-pressure. Trust the Holy Spirit na siya po ang gagawa. Katulad ng sabi ko, siya po ang kikilos, taga-tanim lang tayo. Amen? Hayaan niyo po, naniniwala ako na God, ang Diyos po ang magbibigay po ng kaunawaan at malawak na pag-iisip na tanggapin ng tao. Katulad mo, nung unang pagpapahayag sa'yo, hindi ka rin naniniwala. Ayaw mo, ayaw mo, ayaw mo. Hindi mo siya makukuha sa isang kapahayagan lang. Amen? Kailangan magkaroon tayo po ng pagtitiis at pagtitiyaga. Huwag natin i-pressure, tanggapin mo to, tanggapin mo to. Baka tinanggap lang niya dahil natakot siya na mapupunta siya sa impyerno pero hindi naman totoong tinanggap niya dahil galing sa puso niya. Amen? Dahil pinrich mo na pag hindi mo tinanggap to, mapupunta ka sa impyerno. Ganun yung pagpapahayag mo, ganun yung way mo ng pagpapatanggap kay Kristo. Do you think magko-commit siya? Kahit siguro ako, kahit hawakan mo yung kamay ko, iiwanan kita. Amen? Kung ganun na pine-pressure mo yung tatanggap. Hindi po ganun. May tamang pag-approach. Pag-aralan din natin yung apologetic na pag-approach sa tao. Matuto din tayong makapag-usap. Amen? Yes, hindi man kaharap natin mga kilalang tao, naniniwala ako na bawat tao marunong gumalang, bawat tao marunong rumespeto, at bawat tao marunong makipag-usap ng may kaunawaan. Amen? Kaya mahalaga po na yung invitation natin, hindi po ito nape-pressure, hindi pressure sa kanila. Maging totoo tayo. Hayaan natin na yung mga tao mag-take time po na kailangan nila para magdesisyon sila. Dahil ang pagtanggap sa Diyos, hindi po niya pinupwersa ang tao. Ang gusto ng Lord, decision mo. Na tinatanggap mo siya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Amen? Magkaroon ng right decision yung mga tao. Hindi yung para tumanggap lang sila sa Panginoon, kukonsintihin mo sila, ito-tolerate mo sila. Hindi rin naman po ang pagpapatanggap sa Lord, isasabihin mo sa kanila, okay lang naman po mag-inom kayo eh. Hindi ganun po ang bawal ay bawal, ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Imbis na sabihin mo na okay lang mag-inom kayo, hindi po ganun.
Gamitin mo ng maayos yung salita ng Diyos. Na nagpapatanggap ka, naghahayag ka ng salita ng Diyos, tapos sasabihin mo sa kanila na okay lang na mag-inom sila. 'Di ba po? Hindi po gano'n. Maghanap ka ng tamang salita. Na tamang salita sa dila mo na naintindihan ko po na ngayon nandiyan kayo sa sitwasyon na ganyan. 'Di ba? Pero darating po ang pagkakataon na nawa po, dalangin ko na mas maunawaan ninyo ang salita ng Panginoon para dumating po ang pagkakataon na makita natin ang tama at mali, ang mabuti at totoo. Amen? Hindi po yung sasabihin natin na parang tinotolerate pa natin na okay lang na mag-inom sila. 'Di ba? May tamang salita. Amen? Na 'pag nakilala natin ang Panginoon, makikita po natin yung mabuti at hindi. Amen? Not to tolerate. Naintindihan ko po na hindi gano'n kadali na matanggal ang paninigarilyo, tatay, pero nawa, hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo na mula sa araw na 'to, yung parang gano'n, matanggal niyo po ang addiction sa paninigarilyo. Tay, puwede ba tayong manalangin? 'Di ba, yung pag-a-approach mo sa kanya, yung pag-a-approach, yung pagpapahatid mo ng salita sa kanya, not to tolerate them. Amen? Na ikaw pa mismo na mananampalataya na tumatayo sa ministry na yon, na tumatayo sa fellowship na yon ang magsasabi, okay lang pong mag-inom kayo. Ha? Sandali lang kapatid. That's not the right thing na sasabihin mo para lang mawin mo siya. Hindi po ganon. Pwede nating sabihin ang katotohanan, pero tulungan din natin sila, amen, na hindi na makaramdam na kinokondem mo sila. Amen? Nakita niyo po, that is strategy, mga kapatid. Kaya pati ang paghahayo po, may tama yan. Amen? Huwag kang basta magsalita sa sarili mo lang karunungan. Magpalid ka sa Holy Spirit ng tamang salita. Kasi totoong mahihiwa sila sa salita ng Diyos. Pero katulad po ng pagpapahayag natin sa mga tao na katulad din nating makasalanan na unbeliever dati, paano natin maiengganyo na mag-decide sila? 'Di ba? Katulad ko po, ganyan din po ako dati, tay. Lasinggero din po ako. Pero purihin ng Panginoon, tay. Naiwasan ko po. Tumingi po ako ng tulong sa Diyos. 'Di ba mas masarap pakinggan? Kaysa yung sabihin mo na okay lang na mag-inom kayo? Okay lang na manigarilyo kayo? Amen? Hindi po gano'n. Amen? Kaya napakahalaga po ano ng pag-approach natin on how we process para pa mag-process tayo na ng paghahayag, ma-expose yung good news sa buhay natin. Love is not tolerating. Kailangan yung maintindihan, kailangan nating maintindihan na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi tinotolerate. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagdidisiplina, nagko-correct, nagko-convict. Humihiwa, nanunuot hanggang buto. Kaya kung ikaw, evangelist tayo, ministry tayo, mission tayo, pastor tayo, alam natin ang totoo. Alam natin salain ang salita na lumalabas sa mga bibig natin na magsa-soften, amen, sa mga tao na nakakapakinig po para hindi nila tigasan yung puso nila. Amen? Yes, God is love, but God is just din po. Kaya mahalaga na makinig lang po kayo tayo sa pakikinig po, doon naman natin nakukuha yung pananampalataya. Amen? Alam ko po, naintindihan ko na proseso po. Pero hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo na i-touch kayo ng Diyos. Amen? Doon makikita natin, kahit pa yan 40 years old, 50 years old na tao, pag naramdaman nila yung completely na commitment mo and alam mo yun, yung pag-approach mo ng tama sa kanila, kahit minuto pa, pwedeng mag-repent yan sa Diyos. Pwede yan tumanggap sa Panginoon dahil naramdaman niya yung malasakit mo. 'Di ba? Alam ko naman tayo nagiinom ka dahil marami pong problema sa buhay. But andyan po ang Panginoon, sabi niya, magpahinga tayo sa Kanya. Amen? Kasi yung pag-iinom, pwede pong magdulot yan ng sakit sa baga. Tatay, na imbis na nasosolve yung problema, magkakaroon pa ng dobleng problema. Pero kung sa Panginoon po tayo lalapit tayo, 'di ba?
Habang binabago tayo ng Panginoong Diyos, nakakasunod na po tayo sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Di ba ang sarap pong pakinggan? Kesa i-tolerate natin sa mga bagay na mali yung mga tao. I-direct mo sila sa tamang daan. That's the only way. Only Jesus. Hindi okay lang yan. Tell the truth because the truth is Jesus. The way is Jesus and the light is Jesus. I-direct mo sila kay Jesus. I-direct mo sila kay Christ. Kasi hindi rin naman sila makikipag-commit sa'yo kundi kay Kristo. Amen? Hindi okay lang. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Next po, offer multiply ways to indicate a commitment to Christ. Puro kay Christ nakadirect, hindi kay Sis Beb, hindi sa ministeryo, hindi ka sa pastor. Puro kay Kristo po. Mag-offer tayo ng multiply way, maraming mga kaparaanan po para mag-commit kay God. Kapag ikaw ay nasa sitwasyon ngayon ng offering, amen, yung traditional na altar call, kung ikaw ay pastor, di ba, sa church ninyo, nakikita ninyo, andun yung altar call sa dulo ng mensahe. Instead po na i-replace yun, mag-try tayo na mag-add ng mga card, di ba, na mag-a-approach, magazine na mag-a-approach sa mga tao, mga babasahin na pwedeng mag-approach sa kanila. Amen? O kaya, um, amen, yung mga alternative na pwede nating yung mga group na pwedeng pagbago pa lang, di ba, ilagay sila sa room, na ihihiwalay yung mga taong mga seeker lang, para hindi naman sobrang hiwang-hiwa sa mensahe ng Sunday ng pastor, doon muna sila ilagay, di ba? Maraming way po na maintindihan nila si Jesus, na hindi sila nape-pressure. Amen? Magkaroon tayo ng point A, amen, and point B, kung paano magko-contest yung mga tao, paano mapalakas yung kanilang pananampalataya. Amen? Kaya magtutulungan po talaga ang mga church people para sa mga unchurched people. Amen? Kaya yung altar call ngayon, ito yung actually modern invention ng mga tao sa church ngayon na ganun yung ginagawa nila. Amen? Yun yung mga kaparaanan na tinatawag para maging epektibo. Yun yung ginagawa ng mga church ngayon. Yun yung effective na invitation nila to approach sa ayon sa mga spiritual survey, amen, ng services sa church ngayon. Amen? Pero mahalaga din po na nagpe-present tayo ng mga plan of salvation and magli-lead sa prayer of commitment sa mga tao. Kailangan naka-set up yun. Kailangan naka-organize yun. Alam mo yung tinginan pa lang, nakakapag-usap na kayo, conversational sa mga tao na intindihan na. Kaya nga napakahalaga na magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan ng personal conversation with each other about our spiritual journey. Amen? Na ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Panginoong Diyos. Kaya, I hope and I pray po, bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng invitation. Amen? Na sa mga kapatid natin, pwede rin yung mga way na imbitahan mo siya magkape, kapit pandesal, kapit tinapay, 'di ba? Gawin mo yung pandesal na alam mo kapatid, pandesal is not only the life, 'di ba? Hindi lang ito mga pagkain na to. Ganung way. Ayain mo magkape sa inyo o pumunta ka sa kanila. 'Di ba? Pwede ba akong dalangin kita? Pwede bang ipanalangin kita? Gumawa ka ng way. Multiple way para maabot mo yung mga kapatid. Amen? Kaya mahalaga po na meron tayong strategy. In that way, magkakaroon tayo na mapakilala din natin yung spiritual journey na hindi lang puro physical lang, hirap ng buhay ang nakikita, 'di ba? Magkaroon ng matatag. Kaya tayo, dapat alam din natin, magkaroon tayo ng matatag na relasyon sa Diyos para magkaroon tayo ng participation. Para yung personal na pagsusurvey natin sa mga paligid natin, alam natin kung ano yung ginagawa natin. Amen? Kaya napakahalaga po na meron tayong letter A, B, C, D, di ba? Kapag lumalakad tayo, kung di man matuloy mamaya, itong na to, ito'y plan B. Di ba? Ito'y plan C, ito'y plan D. Amen? Dapat may ganun tayo. May strategy tayong mga ganun. Kaya, kung tayo po ay may already commitment na ang buhay natin, kay Christ mo, magkaroon naman tayo ng prior
priority sa service, kung ano yung pwede nating maiambag, kung ano yung pwede nating maitulong sa pastor natin. Amen? At kung paano din natin to didesisyonan. Amen? Magtanong tayo kung ano yung pwede nating maitulong instead po na masayang yung oras. Napakahalaga po napakahalaga ng mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Next po, expect people to respond. I-expect mo na may respond ang bawat tao. Hindi mo man alam yung eksakto na respond nila, dapat andun yung confident mo ng faith mo na magkaroon ng epekto yung pagwiwin mo ng soul sa mga tao. Dapat ganun ang mindset. Hindi mindset what if hindi sila tumanggap sa Diyos? Yun pa lang, wala ka ng faith. Yun na inisip mo eh. 'Di ba? Bakit hindi mo muna hakbangan at magtiwala ka sa gagawin ng Diyos? Kaya kung mapapansin ninyo, iba ang tagapagtanim, iba ang nagsasalang, amen, iba ang nag-aararo, sabi at Diyos naman po ang nagpapalago sa mga tao. At mag-expect din tayo sa mga unbeliever na may respond din po sila kay Christ. Kung tayo nga na mga nasave, may mga respond tayo eh. Sila pa po kaya na mga unchurched people. So, meron silang respond. Whether it is good or bad, amen, hindi po yun makasira ng courage sa atin para magpatuloy tayo. Amen? Kaya katulad ng mga pagdi-discipleship, minsan, di ba, nagko-complain tayo, minsan naman, hindi natin maintindihan, pero andun yung magpatuloy tayo para maging malalim tayo. Amen? Kaya, wag natin i-expect na lahat ng tao babalik sa church natin, pero kailangan hindi yun magkaroon ng masira yung ating loob na magpatuloy tayo. Amen? Kaya mahalaga po sa every time na preaching natin, inaaral po natin to ng maayos. Idinadalangin natin sa Panginoon at tingnan din natin yung mga problema ng mga tao, lalo na yung mga unchurched people. Naniniwala po ako na maraming bagay na pwede nating ipanalangin sila according po sa kanila pong pinagdadaanan. At bilang tayo naman, according sa ating faith, na alam natin na God will make a way. Ang Diyos aabutin yung kanilang karanasan na hindi natin naisipin na nagwe-waste time tayo na mag-win ng soul, kundi nag-expect tayo na maging useful tayo sa mata ng Diyos at magpasalamat tayo in advance sa Kanya na nagagamit ang buhay natin to change other people's life. Amen? So, purihin ng Panginoon. Mahalaga po na ito, sinasabi ko po sa inyo na ito yung full explanation po na makita natin na magkaroon tayo ng commitment sa pagpipreach natin. Na hindi ka naghahayag ng sarili mo lang kaunawaan, kundi naghahayag ka ng totoo. Hindi to suggestion, hindi to opinion, hindi to idea mo. Hina-highlights ko po dito yung practical na suggestion na magkaroon tayo ng malaking differences ng pagpipreach natin sa mga unchurched people regarding po sa preaching style na pwede nating gawin. Dahil malaki ang impact kung magkakaroon tayo ng passion, kung magkakaroon tayo ng compassion, kung magkakaroon tayo ng malalim na understanding kung bakit natin ginagawa ito at malalim na commitment natin sa Panginoon para magkaroon tayo ng effective na communication sa mga unbelievers na mga tao sa paligid natin. Dahil ikaw ang tinawag ng Diyos para mabago ang buhay ng ibang tao. Amen? Kung tinawag yung mga disciple noon, ikaw naman yung tinatawag ng Diyos ngayon para mag-change ng world na to, mga kapatid. Patay na sila Tatay Paul, patay na si Tatay Peter, patay na po sila David, patay na si Moises. Ikaw ang buhay ngayon. Magbigay ka ng buhay na pagsamba sa Diyos na buhay na sinasamba mo para magkaroon ng buhay yung mga tao na wala pa sa Panginoon. Amen? I hope and I pray po na makita natin na huwag masayang yung anointing ng pagpipreach. Huwag masayang yung mga napapakinggan ninyo na kung tumagusto ito sa puso mo, i-preach mo rin sa ibang tao. Na kung nakaranas ka ng kapayapaan dito, ipakilala mo rin yung Diyos na yun sa ibang tao. Kung nakaranas ka, amen, ng pagmamahal dito, ipahayag mo rin siya sa ibang tao. Dahil there's no way
There's no way sa mundong ito na makakaranas ng kapayapaan kung hindi kay Jesus. There's no way na makakaranas ng kaligtasan ang mundong ito, ang bawat tao, ang bawat pamilya, ang bawat nation kung hindi si Jesus. There's no way, there's no life kung hindi kay Jesus. Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na dito sa series na binaybay po natin, know how to preach to unchurched people. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God. Salamat sa bawat wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na pinaunawa mo sa bawat isa sa amin na lalo ka naming makilala, Panginoon, at maipakilala pa sa mga tao sa paligid namin to tell the truth, to tell the salvation, Panginoon, na ikaw lang, O Diyos, ang makapagbibigay, Panginoon ko. Ikaw ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa amin, Panginoon. Yung present, future, and past namin, O God. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa amin in the future. Kaya, Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinapaunawa mo na magkaroon kami ng totoong commitment sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Ama, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng karangalan, kapurihan at kalwalhatian mula pa noon ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Amen po. Back to you po, Nay Selena. Amen.